So ang atong topic nining takna sa ka buntagon mag-iskot kita sa may tungod sa third temple, no. Mao kini atong topic, third temple, no. So ang third temple atong makit-an ang bersikulo din ha sa Buhat Kapitulo 15:16 naghisgot diha ang atong pagabasahon. After this I will return and will build again the tabernacle of David, which is falling down, and I will build again the ruins of thereof, and I will set it up, no. Human pagkatukod sa third temple, I will set it up. Set it up nini, set up sa Ginoo ang pito ka tuig. And after that, that is the return of our Lord Jesus Christ, no. So dinhi atong mahibaluan, no, ang pagbalik sa Ginoo. Unsa man ang atong topic dinhi, the building of the third temple. O ang bersikulo, teksto, makita diya sa Buhat Kapitulo 15:16. O ang atong tema, nagaiskot kini, what is the important of the third temple? Unsa ka importante ang ikatulo nga templo nga pagatukuron sa Israel, bisan pa si Trump andam sa pagpatuman sa pagpatukod sa third temple, no. Pero adunay conflict tungod kay ang tukuranan sa dito unta pagatukuron ang third temple, naa dito ang location sa third temple, naa dito ang Dome of Rock, o ang sa kilid nini naa po dito ang mosque. Mao kani holy place sa mga Muslim countries. Mao kini diri na sila magsimba ang mga Muslim. So kung i-demolish kani sa mga Israel, adunay dakong gubat ang mahitabo. So hindi lang kay dito manglupad yun ang mga missiles daghan, o mahitabo na gyud nga anay nuclear nga matugpad diha, no. Kung mahitabo man gani nga i-demolish sa Israel ang Dome of Rock diha nga location, pagatukuron ang Dome of Rock. So dinhi ang katumanan, no, ang katumanan sa pagtukod sa third temple, mao usab ang katumanan sa paglingkod ni Antikristo, Antichrist empire, Antichrist reign, the reign of Antichrist, no. Also ang pagsugod sa unang week, the proceeding of the unang week. Ang 1 week equivalent of 6 years nga proceeding years ini, mao ang pagkahuman o paglingkod ni Antikristo diha sa iyang sa gipatukod nga third temple sa mga Israel o ni Trump nga presidente sa US. Mao na sila ilang gitingwa nga matukod gayud. So dinhi na may third temple, na second temple. Ang first temple ang atong pagkahisgutan, kung kinsa ang nagtukod sa first temple. Ang nagtukod sa first temple mao ang hari sa Israel nga mao si King Solomon, nga anak ni King David sa Israel ni siya, sa nasod sa Israel, sa kaliwatan ni Abraham, nga ang pakigsaad ngadto kang Abraham o sa iyang kaliwatan, no.
mao kini nga ang first temple natukod gayud sa panahon ni King Solomon, hari sa Israel. So ang Israel, ang first temple natukod ni atong 1000 BCE, gitukod og nahuman sa 966 BCE, no? Ang first temple na human. Og sa dihang pagkahuman nga sa third temple, maghalad na sila sugod. So ang giharian ni King Solomon, popular na kayo og daghan man gani asawa si King Solomon. Ang iyang asawa 600 ug iyang kabit 400. So 1,000 ang iyang asawa, ay kauban iyang kabit og iyang asawa, 1,000 tanan ang iyang katipon, no? So dinhi ato makit-an nga tungod sa maong mga committed nga mga kasalaanan ni King Solomon nga hari sa Israel, na-divide ang isa ka gingharian, no, into two, the Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Ang mao man gani nga Southern Kingdom nga mga dautan ang kasagaran ang mga hari dito, na una sila kapildi ngadto sa Assyrian Empire, no, ang Northern Kingdom. So nadipit sila, una silang na kuan, ug ang mga naa sa Southern Kingdom, no, mga but-an man nagasunod man sa kabuton Ginoo, dugay sila na pukan napildi. So niadtong panahon na nagahimo sila halad ngadto sa Dios, kining ginatawag og daily sacrifice o burnt offering o bread heapers yearly, no? Yearly sila nagahalad ng burnt offering ngadto sa Dios, ang bread heaper, no? Ang katong mga daily sacrifice katong tukmo, mga kalapati, itong mga kanding, no, para pangtabon sa sala nga ilang mahimo inadlaw-adlaw. So dinhi sa pagkapildi nila, napildi sila sa tuig 586 BCE, no, napukan ang Israel ug naguba ang templo. Ug niadtong panahon na wala na sila makahimo sa paghalad kay napildi man sila sa Babylonian nga ang hari si King Nebuchadnezzar, ang hari sa Babylonia. Ang Babylonia kaniadto Babylon, no, karon Iraq, ang Iraq nasud sa Iraq. So ang Babylonian ni exist lang sila jutay lang mga tuig sa ilang paghari as ikatulong nga empire, no, ikatulong nga empire. So napildi sila sa Persian Empire niya nga tuig 500 BCE. Pildi na pud sila, ang Persia na pud ang nahimong impero. So ang Persian kaniadto mao na ng Iran karon, Iran nga nasod. So gipatukod ni Cyrus nga hari sa Persia ang third temple ngadto templo sa naguba nga templo sa Israel, no, napatukod na sab kay open man si Cyrus nga magpatukod ang Israel. So gitukod sa Israel ang ilang second templo ug nahuman ang second temple niadtong tuig 516 BCE, no. So nakahimo pagkahuman ng sa mga o gi-approve to ni Darius the King, no, ang count ng pagpatukod sa second temple, no. So pagkahuman sa pagtukod sa second temple, nakahimo na sab sila daily sacrifice then burnt offering of a reed heaper yearly, no. Nakahimo na sab sila halad, no, sa pagtuman sa ordinansa
sa kasuguan o sa ordinansa ni Moses. Ang katong tanang mga kuan nitong panahon ilang natuman ang mga ordinansa o kasuguan ni Moses. So dinhi nga dugay-dugay pod ang paghari sa mga Persian Empire, almost 550 BCE. 450 BCE ang ilang paghari dinhi as a empire of the whole world, whole earth. So dinhi sa panahon sa ang Roman Empire nahimo na sa nga murag kusgan na po sila nakig-away ngadto sa taga Persian Empire, no? So napildi ang Persian Empire o niadtong 70 BCE ang Roman Empire mao na pud ang nahimong impero o ang second temple giguba na sa Roman Empire, no? Naggiguba na sad, no? Luoy kayo ang mga Israel, no? Gikan niadto hantod sa pag-abot ni Jesucristo, hantod sa pagkamatay ni Jesucristo, wala pagyud matukod ang ilahang wala pagyud sila makahimo sa daily sacrifice and burnt offering to God, no? Ang ilang mga ordinansa wala nila matuman tungod kay wala man sila templo nga ilang ug ang mga gamit nga wala man pud, no? Na disaffair ang ilang mga gamit na now hantod gikan niadto, no, sa pagkami himugso na sa atong Ginoo, no, under sila sa Roman Empire. So mamang ganing nahadlok sila nga pag-abot si King Herodes nga under sa Roman Empire, nahadlok nga mupuli si Kristo tingali mo against ngadto sa Romanhon nga sa mga Romanhon o siya mohari mupuli. So nahimo siyang ginatawag og kalaban sa Israel, ang ilahang kaliwat nga si Jesucristo, ang ilang manluluwas unta Misaya sa Israel. So wala po sila motuo nga si Jesucristo mao ang Misaya nga ilang gipaabot. Ang ilang gipaabot nga ila pag yung gipatay. Now mamanggani nga wa sila motuo sa atong Ginoo ug tungod kay wa sila motuo nagpadayon sila sa kasuguan ni Moses o sa mga ordinansa nga ginahimo sa mga Israel, no? O dito atong makit-an mabasa dito nga sa Mateo dito sa last mga kapitulo 27 na dito nato makita nga ang tabel sa templo daw sa gibuhat sila nga templo po pero dili nga templo gyud nga katong dako gyud nga templo nga kanang pader gyud nga templo, kung dili kato lang templo nga ilang gibuhat nga murag tent lang ang ilang templo dito daw na naghalad-halad ang mga Israelito pero dili tong templo nga dako kayo nga templo nga ilang kuan sa panahon sa first temple, sa second temple, ang sukod o ang gidak-on papareha ra, no, nga ilang pagatukuron ngadto sa third temple. So ang kining ilang temporary nga templo nga ilang ginahalaran katong gamay, no, tent lang. So dito sila mag-offer ang mga Israel o sa pagkapatay gani ni Jesucristo dito gani nagisi ang tabil daw gikan sa taas hantod sa ubos. It means to say
adunay didto rataman ang kasiguan ni Moses ug ang mga halad-halad didto rataman, no? Sa pagkamatay sa atong Ginoo. O kinsay nagpapatay na sa atong Ginoo? Ang mga Hudiyo mismo, kay wa nila tuuhi nga si Jesucristo mao ang ilang Misaya nga ilang gipaabot. So ilang gi-reject si Jesucristo ug ang kaluwasan niabot ngadto sa mga hintil, no? Hintil nga maoy nag-donate karon sa Church God Church Covenant, no, ang iyang ug ang kaluoy naa na didto sa mga hintil. Roma Kapitulo 9, 15, 18, Roma 11, 7, 17, Roma 11, 24, Peter chapter 2 verse 10, 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ang kaluoy sa Dios ug ang kaluwasan niabot ngadto sa mga hintil, no? Mao kita nga ginatawag og wild olive, no? Og ang mga Hudiyo mao ang true olive. Gikat off, giputol ang true olive o kita gisumpay, no? Gisumpay kita ngadto sa as a true olive. So kahulugan ini kita nasumpay pinaagi sa diha kang Kristo daw, no? Galatians chapter 3 verse 29, no? Nasumpay ta nahimo kitang seed of Abraham because of Christ, tungod kay Kristo, no? O matod pa sa Matthew Kapitulo 3 versikulo 9, nag-ingon dito nga ang Diyos are able to make a children's into Abraham. No, ang Gentiles nahimong children's into Abraham. Nahimo kitang seed ni Abraham. So we are now the wild olive become a true olive. O ang mga Hudiyo giputol, no? Giputol ang true olive. So dili man ta physical nga Dios, mga kundili spiritual Dios ta, no? Kay Gentiles man ta, dili man ta physical nga Hudiyo. We are spiritual Dios. We are a wild olive. We are tungod sa simbahan sa Ginoo nahimo kitang ipakigsaaran. Ang pakigsaad sa una ngadto kang Abraham ug sa iyang kaliwatan. Apan tungod kay ang mga Jewish people ni-reject man kang Kristo ingon nga ilang Misaya, niabot ang kaluoy sa Dios ngadto sa mga hintil, Jewish people o Gentile people. Ang Gentile people nahimong olive tree, true olive tree, or olive spiritual juice. Kay dili man ta physically Diyos, no? Dili man ta ingon nga physical nga pagka-Hudiyo ta. Espirituhalon lang ta nga pagka-Hudiyo kay nasumpay man ta pinaagi ni Kristo. Galatia 3:29. So dinhi tungod kay ang mga Hudiyo na blind man, no? O ang ilang pagka-blind, nagpadayon sila sa kasuguan. Mao nga ni ilang gipatay si Jesucristo tungod kay blind sila. So Matthew Kapitulo 13:15, diha nato makita nga blind gyud sila. Di gyud sila makadungog, di gyud sila makakita, di gyud sila makasabot, no? Mahitungod sa mga balita ni Kristo. Buhat Kapitulo 11, City, maybe blind gihapon, no? Buhat Kapitulo 28, 20, 26, 27, blind sila. No, dili gyud sila makadungog. Matthew Kapitulo 13 to 15, nagahisgot sa ilang pagkabungol o sa ilang pagkabuta. First
This Corinthians chapter 15 verse 6, falling asleep, falling asleep ang mga Hudyo. The Jewish, gikan sa ilang pagkamatay ni Jesucristo, gikan sa pagkamatay ni Jesucristo, kini panahon sa pagkamatay ni Jesucristo, blind na sila, naglakaw sila, ilalom sa pangandoy sa kasuguan, pagtuman sa kasuguan ni Moses. Jews blind and understand not about the gospel of Jesus Christ. Mao man gani nga nagtinguha sila og tukuro nila ang third temple kay parang mo-continue ang ilang burn offering, daily sacrifice and burn offering into God, o handam na ilang red heifer for the purpose of the building of the third temple. Mo na nga importante nila o importante usab nato kay ang pagtukod sa third temple, mahumana diha og muanha na si Jesucristo, mauna ang pagsugod sa usa ka tuig, the preceding year of 1 week, 7 years, preceding years sa usa ka semana nga mulingkod na si Antikristo. Mo na ng Antichrist Empire, Antichrist Empire, kung mulingkod na si Antikristo ug mahuman na ang third temple nga gitinguha sa mga Israel nga ilang tukuron. Mao kanang importante gayud ang third temple para sa mga Israel, number 1 para sa mga Israel, ug kanato sa nga nagpaabot sa atong Ginoo diha pod ang katumanan sa atong kaluwasan sa iyang simbahan, sa pagtago dito sa kabukiran, taguan sa Ginoo ang iyang simbahan dinhi sa kabukiran, dinhi na taguan ang iyang iglesia. Ug mao man gani ang mga Hudyo tungod sa ilang pagka-blind ug atong makit-an kung kinsa ang example nga mahibaw-an nato nga ang mga Hudyo blind gayud. Akong nahinumdum ba kamo kang Apostol Pablo, sa dihang si Pablo nagluto sa mga Israel, sa simbahan sa Ginoo, sa simbahan sa Ginoo, gilutos ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo patay na si Jesucristo ato, mo atong ginatawag nga blind ang mga Hudyo to blindness na gyud. So nagalakaw sila, nga mga buta. Ibutang nato kining tawhana, kining maong drawing si Apostol Pablo, siya buta na nga nagalutos sa simbahan sa Ginoo, kanas aman siya na himong dili na buta, kadtong pasilawan si Apostol Pablo. Nga pagsilaw ato nabuta gyud siya. Didto nato makit-an nga ang mga Hudyo di gyud makakita sa kamatuoran, di gyud makakita sa maayong balita sa atong Ginoo gikan sa pagkamatay ni Jesucristo hantod na diri karon, nga diri sa wala pa matukod ang third temple, hantod na mulampas pa gyud sila dinhi sa middle gyud sila mahigmata. Diri pud sila mahil sa Mateo 13:15 ang ilang pagkabuta ug ilang pagkabungol ug ilang pagka dili kasabot, mahil daw na diri sa Mateo 13:15. ug ang tanang mga Hudyo sa panahon niya na sa Romans 11:26, all Jews will see. Kano sa mahitabo diha sa mid-tribulation, pre-tribulation, mid-tribulation o post-tribulation. Diri ang mga Hudyo mahigmata, sa diri sa third temple, pagtukod sa ilang third temple, wala pa mahigmata ang mga Hudyo din. Nalimbungan man gani ang nakasulod diha, dili ang Misaya, dili si Kristo ang niabot, kundi si Antikristo og milingkod sa third temple. So
Di ba na to si Apostol Pablo, buta gyud ay ang mga Hudiyo. Kay si Apostol Pablo, kung pasulawi, wala si mabutai sa Ginoo o wala si mabautismuhi, sa human biya sa bautismo sa Ginoo, sa simbahan sa Ginoo ngadto kang Apostol Pablo, no? Na naabay himbis ang iyang mga mata, no? Pag magbautismo, nangatagak ang mga himbis sa ilang mata. So, katong maong pagkabulag, no, ni Apostol Pablo, timaan kato nga ang mga Hudiyo na ay himbis sa ilang mga mata o ilang mga dunggan gitabunan, no, aron sila dili makasabot o dili makakita sa kamatuoran sa maayong balita ni Kristo. So dinhi blind gayud ang mga Hudiyo, no, hantod karon nganing kapanahon natin, no. So pagtukod nila sa third temple, mo nang ilag yun nga gipangandoy nga matukod ang third temple kay ang ilang gipaabot nga Messiah, no, ang ilang gipaabot nga Messiah nga moabot kung matukod na ang third temple, pero ang hinabot dili si Kristo, dili ang Messiah, kundi si Antikristo. Og na-deceive sila. Na-deceive daw sila gikan sa paglingkod ni Antikristo within 1,260 days, no. Kini 1,290 days sa pag-undang nila ni sa paghalad, no, hilampas sila sa isa ka bulan gikan sa middle, no, gikan sa middle nilampas sila sa kabulan sa ilang ilampas sila halad, no. Ay ang pagabot sa duha ka witness diha man gyud sa tunga-tunga sa 7 ka tuig, no, sa middle man gyud ang duha ka saksi nga nagwali ngadto kanila. So what is the very important ang mao kini nga importante kayo diay sa mga Hudiyo kay nandoy pa man sila nga maabot ang Messiah, no. Ang niabot dili ang Messiah kundi si Antikristo. Tungod lagi kay gikan pagkamatay ni Kristo hantod karon buta ang mga Hudiyo mahitungod sa maayong balita sa atong Ginoo, no. So lingkuran ang third temple ni Antikristo o diha usab ang katumanan sa Antichrist in fire sulod sa 7 ka tuig nga paghari ni Antikristo. Tungod kay mo na nga pinaka-importante, that is the very important, the third temple. O dihin lang tamang ng atong mensahe mahitungod sa ikatulong nga templo nga pagatukuron pa o kini komplikado kayo tungod kay naadiha ang Dome of Rock ang location, naadiha sa Dome of Rock ang location sa third temple. Mao kanang holy place sa mga Muslim. Kung kana i-demolish, masuko ang mga Muslim, girahon ang Israel, no, kung masuko ang mga Muslim, no, countries. So kay kanang Dome of Rock mao kana ang holy place sa mga Muslim. Ang tapad na mosque, sa kilid ana ay mosque sa Muslim. So diha ang mga Muslimon sa panahon nga tuig-tuig nga sila magkabuhat sa ilang pag-ampo ang mga Muslim. So ang third temple diha now kano sa aman mahitabo diay ang pagtukod niya na wata masayod, ang Diyos lang ang nasayod. God bless. So dihin taman ang atong mensahe, Jesus Christ na. Amen.